Padilla would like to deliver a manifestation regarding the contra sona of Senator Alan Senpia Cayetano. I move that he be recognized. We recognize the gentleman from Nueva Ecija, Senator Robin Padilla. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pong pinunong mayorya. Nais ko lamang pong magbigay ng pagpupugay sa amin pong kasamahan sa minorya kay Senador Alan Peter Cayetano at kay Senador Pia Cayetano sa kanila pong mahusay at makabuluhang talumpati ngayong hapon na ito. At ako po ay nagpupugay din sa atin pong kasama sa mayorya kay Senator Risa Hontiveros na nandito po at nakinig sa atin na minorya. Maraming salamat po. Isa pong malaking kaligayahan po sa amin na kayo po ay nandito. Maraming salamat po. Sa usapin po ng SONA ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos Jr., meron lang po kaming mga komento at kasi kami po sa Bicol, sa Camarines Norte, Ginoong Pangulo, lagi po kaming nakakaranas ng brownout. Ito po ang malaking problema namin sa Bicol. Sabihin ko na po, buong Bicol region. Kasi, yan pong grid. Nandiyan po yan sa Suwal, Pangasinan. Doon po nanggagaling ang energy, ang kuryente. Binabato po yan, dadaan sa maraming lugar bago makarating sa amin sa Bicol. At kapag nagkaroon po ng suliranin, ang mga power plant na yan, ang unang-una pong nagdurusa sa brownout ay kami sa Bicol. Kasi hindi naman po ma-afford ng mga namumuno sa atin na ang Calabarzon ang i-brownout nila dahil nandun lahat ang industrial cities and masasabi natin nandun ang industriya. Kaya doon sa baryo, lagi ang brownout. Ang hinihingi po sana namin, total napag-usapan na yung sinasabing system loss, bakit hindi po sana bigyan ng solusyon kung ano yung kailangan namin sa malalayong lugar? Bakit hindi po kami payagan na magkaroon ng otonomiya na bigyan kami ng kapangyarihan sa malalayong lugar katulad ng pag-decentralize o pag-devolve ng ilang aspeto ng energy development. Katulad po sa aming Camarines Norte, pwede naman kami sanang pahintulutan na magtayo na lang kami doon ng sarili naming power plant dahil ang kailangan namin 100 megawatts para hindi na po kami nagsasuffer dyan sa systems loss. Kasi isipin nyo po yun, Ginoong Pangulo, babato yan. Ang layo ng bato. Nasaan po yun? Kumbaga, bago dumating sa amin yun, ang dami ng systems loss. Kaya sana po, magkaroon po din ng programa tayo o ng mga panukala na magkaroon na po ng otonomiya ang mga malayong lalawigan na kami na magtayo ng aming power plant at sana po nakikiusap kami na yung hinihingi naman ng gobyerno na mga tinatawag nilang requirements, wag paikliin naman po nila. Paiksiin naman po nila. 2014 pa po ng Camarines Norte nilalakad magkaroon ng power plant doon. 2026 na hanggang ngayon, hindi pa rin po kami tapos sa requirement. Ito po yung mga masasabi po natin, Ginoong Pangulo, na pangmatagalan yung mga totoong solusyon na pwede po sana nating tignan. Ngayon po, isa pa po, napag-usapan po yung napakaganda pong plano, yung rocket. Ako po'y natutuwa dyan dahil nung bata ako,
Ako din po ay tagahanga nung lumanding ang rocket sa moon, yung mga ganyan, yung ito pong kailan lang, umikot yung... Ano po yan Pangarap yan ng bawat bansa. Pero sana po, ang kahilingan ko lang po, bago po tayo makarating dyan, maayos muna po yung transportasyon namin sa Bicol. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, hanggang ngayon, 12 oras po ang papunta sa aming lugar. Yung pong train, buti pa po nung bata ako, may train kami papuntang Bicol. Ngayon po, wala na po kaming pag-asa yatang magkaroon na ng train. Sapagkat noong araw po, nung panahon po nung nakaraang administrasyon, nagkaroon po ng plano na magkaroon ng train. Nawala na naman po yan, Ginoong Pangulo. Sana po, mabigyan natin ng atensyon na bago tayo mapunta sa rocket, magkaroon din tayo ng bullet train. Alam niyo po, sa Indonesia may bullet train na. Ito pong mga ganitong pangarap, kaya po nating abutin. Kagad. Ito po yung gusto natin na maibigay sa mga katulad po namin na nasa malayong probinsya. Isa pa po, Ginoong Pangulo, narinig ko po kayo. Ito po yung unang narinig natin nung 2025 SONA. Yung patungkol po sa FOI, yung patungkol po sa fake news, yung patungkol po sa pagbibigay natin ng proteksyon sa kabataan sa pamamagitan po ng sa inyo ko po narinig din yan, Ginoong Pangulo. Yung mga kabataan po, kung po pwede, 16 pababa, wag na po nating pabayaan na gumagamit pa ng social media. Ito naman po, practice na sa ibang mga progresibong bansa. At isa pa po, yung krimen na nagagawa po ng mga minor de edad, Ginoong Pangulo, ito po harap-harapan na. Kaya sana po, kung tunay na gusto nating harapin, dahil lang narinig po natin sa mahal na Pangulo, partner niya ang komunidad sa pagharap sa krimen. Paano pong magiging partner ng komunidad kung wala po tayo mga batas na susuporta para maging kapartner ang komunidad? Yun lamang po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Senator Robin. At totoo ho na napakahalaga po yung infrastructure. At yun rin po ang isang bagay na nakikita natin para lalong bumilis ang takbo ng ating ekonomiya. At meron tayong mga proposals sa Economic Affairs Committee sa panguna po ni Senator Risa. At yung bill ng ating Deputy Majority Leader, yung MIND Act, si Senator J. Versito ay isang priority measure para bumilis yung pag-implement ng ating mga infrastructure projects sa ating bansa. Yes, Mr. President, I would like to thank also the Senate President for mentioning the MIND Act, the Master Plan for Infrastructure and National Development, in your opening speech yesterday. And likewise, our distinguished colleague, Senator Risa Ontiveros, for finally giving priority to this very important measure. And we just had our hearing already. So we have already started the ball rolling. So all of these concerns that were brought up here in the Senate by our distinguished members of the minority, because I'm just proud that here in the Senate, we really cross party lines, especially when it comes to national interest. So hopefully we will be able to pass this very important measure by the end of the year. With that, Mr. President, I move that we proceed with the reference of business. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. The Secretary is directed to read the items in the reference of business.